hindi naman talaga nagkakos ng almoranas ang pagkain ng manghang. So sa tumbong po natin o sa labasan ng dumi, meron pong mga maliliit na ugat doon. Usually maliliit lang sila and maninipis. Pero pag dumami po yung dugo doon sa ugat na yon, pwede siya tumaba at lumaki kagaya nito. So, bubukol na po yan sa tumbong nyo, sasakit na yan, at magkakaroon ka na ng almoranas. Imagine niyo po, ilagay yan sa tumbong nyo. Sobrang sakit talaga niyan. At kung napapansin nyo, yung pagkakaroon po ng tubig sa mga ugat sa puwetan ay dahil tumataas po yung pressure sa sikmura. At tumataas ang pressure dyan dahil lagi kang constipated, pag hindi ka kumakain ng gulay, at pag nagkakaedad tayo. So, wala talagang connection yung pagkain ng manghang sa pagdevelop ng almoranas. Actually, kahit malakas kang kumain ng manghang, pero hindi ka naman constipated, malakas kang kumain ng gulay, at normal ang timbang mo, malayong magkaroon ka ng almoranas. Eh Dok, ba't pag kumakain ako ng manghang, halos maiyak na ako sa CR? Kung wala kang almoranas tapos kumain ka ng manghang, okay lang yan. Pero kung dati ka nang may almoranas tapos kumain ka pa ng manghang, pwede pong lumala or pwede lalo maging severe yung dati mo ng almoranas. So pag may sumita sa'yo sa pagkain ng manghang, pwede mong sabihin na